Sabi, KOJC prays for the enlightenment and discernment of peace and unity of Filipino nation. Be awakened that the righteousness and righteous leaders will finally lead this nation to progress, peace, prosperity, and stability, especially in times of its darkest hour. Yun. May may simpleng parinig. Oh, may pasimpleng parinig ang Kingdom of Judas cult. Ano yung implication, no? Ano yung ibig sabihin dito ni Kingdom of Judas cult? Number one, ang ating bansa ay nasa panahon ng kadiliman. At nananalangin daw ang KOJC na magising ang taong bayan para ang mga matutuwid na leader lamang ang maglilid o mangunguna sa bansang Pilipinas. Yun, ganun eh. O may balita guys, oo, unti-unti na akong hina-hijack. Ay, ito na nga, just as predicted, mga kaibigan nating INC this is not a criticism of your religion or whatever, pero nabanggit na ho kasi natin ito, just as predicted, hina-hijack na ng mga DDS, lalong-lalo na ng Kingdom of Judas cult ang inyo pong rally nagaganapin sa Lunes sa Luneta Grandstand. Ay, Liwasang Bonifacio na pala, no? Hindi na pala Luneta Grandstand. Hina-hijack na po mga kaibigan ang inyo pong rally ngayon pa lang. Hindi pa nga nag-weekend eh. Hindi man lang nag-intay ng weekend. Grabe. Tikas na mukha ng mga DDEBs, no? Peace nga eh, peace. It is a peace rally. Tapos sasamahan itong mga DDEBs na to na walang ibang sinabi kundi Marcos resign, Marcos addict. Ganyan kawain ng mga yan eh. Ang sabi, KOJC nakiisa sa INC para sa gaganaping peace rally sa January 13, 2025. So, naglabas na ka announcement ang KOJC na nakikiisa daw sila sa INC dahil dyan sa gaganaping peace rally. Punta natin yung saan ba nanggaling yan? Nanggaling yan mga kotsero sa announcement mismo ng KOJC. Official statement, January 10, 2025. Pastor Apollo C. Kibuloy and the Kingdom of Judas cult are praying and imploring the guidance of Almighty God for the massive INC rally at Quirino Grandstand to be attended by millions of their membership and other civil and religious groups and organizations. Yan. May chismis na makikisama daw si JIL. Hindi ako magtataka kung nandoon sila. Alam niyo naman, Villanueva, supporter ni Sara Duterte yan. So, hindi ako magtataka kung may mga representante yung mga mga taga JIL. Jesus is Lord. Tapos, sabi, KOJC prays for the enlightenment and discernment of peace and unity of Filipino nation. Be awakened that the righteousness and righteous leaders will finally lead this nation to progress, peace, prosperity, and stability, especially in times of its darkest hour. Yun. May may simpleng parinig. Oh, may pasimpleng parinig ang Kingdom of Judas cult. Simpleng parinig lang naman, hindi naman masyadong obvious. So, ano yung implication, no? Ano yung ibig sabihin dito ni Kingdom of Judas cult? Number one, ang ating bansa ay nasa panahon ng kadiliman. At nananalangin daw ang KOJC na magising ang taong bayan para ang mga matutuwid na leader lamang ang maglilid o mangunguna sa bansang Pilipinas. Yun, ganun eh. Alam nyo ang problema sa kanila, mga kosyero? Ang definition nila ng righteous leader, Duterte lang. Yun ang sa kanila, yun lang ang righteous leader. Yun ang para sa kanila. Yun lang, wala nang iba. Duterte lang, wala nang iba. Siya lang ang righteous leader. Kultong mindset ano magagawa mo, di ba? Kingdom of Judas cult nga eh. Hindi lang nila pinangalanan dito sa kaso na to at may dahilan kung bakit hindi nila pinapangalanan for now. Pero alam nyo mga kotsero, wag ho silang magkaila. Kasi alam naman natin ang kanilang ibig sabihin. Kapag sinasabi nila na ang gusto nila ang mga righteous people lang ang mga mamumuno, ibig sabihin number 1, Duterte lang yan. Number 2, si Marcos kailangan mag-resign. Yun lang ang ibig sabihin nun, wala nang iba. Duterte lang ang righteous, Marcos ang kadiliman. Kailangan niyang bumaba, Marcos resign. Consistent naman sila sa messaging nila mga kotsero eh. Di ba dito na-mention si Harry Roque? Ayan Harry Roque. Pakinggan natin si Harry Roque ngayon. Sa isa kong kliyente na may bus company, 500 buses ang inupahan para sa isang venue pa lang. So talagang ang inaasahan daw ng mga organizers sa 13
hindi bababa sa 2 million, baka ito na ang isa sa pinakamalaking pagtitipon-tipon sa buong mundo. Tingnan natin kung mabibreak natin ang Guinness Book of World Record na pinakamalaking pagtitipon-tipon. At kung matuloy nga yan ang mensahe, Baliw ba ayaw to? namin sa impeachment ni BP Sara. Dahil siya nga ang pinakamalaking mandato ang nakuha galing sa taong bayan. 32 million. A first in Philippine history at siya pa ang tatanggalin. No? At syempre, ang panawagan pa rin is gusto natin ay kapayapaan, ayaw natin ng gulo, ayaw natin dun sa mga masyadong gahaman sa kapangyarihan na nanggugulo sa ating lipunan. Ako, balita ko dun sa isa kong Ayun yun. Hindi naman sila nag-iiba na mensahe. Ikinukubli lang nila, hindi lang muna nila sinasabi yung pangalan Duterte. Pero it's still the same message. Ito si Harry Roque, lakas kumuda eh. Alam niyo mga kutsero, hindi ko talaga sila nagbabago ng message. Sabi ko nga sa inyo eh, hina-hijack na nila yung rally ng INC. Hina-hijack na nila. O ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang, hina-hijack na nila. Wala pa nga Lunes eh. Una sa Kibuloy. O tapos to si Harry Roque. O, meron pa, hindi pa tayo matatapos. O eto pa yan o. O si Fugitive. Buong bansa kikilos, gagalaw, magsasalita. Kamulatan para sa bansa at kapayapaan, isang pagbigkis ng mga Pilipino. Oh wow, how poetic. Naging Makata bigla si Jason sa no? Huwag niyo sabihin buong bansa. Hindi ho buong bansa ang kasama. Dito nga, dito may nakita ko sa comment section natin eh. Wala pa rong circular sa kanila. So hindi raw siya pupunta. Pero alam niyo mga kutsero, this is a sign of desperation eh. Oh, this is a sign of desperation. Desperation na to eh. May mapakita pa ako sa inyo isa bago ako magkomento ng wagas. Oh, para buo yung idea at ang thought. Oh, ito yung sinabi. Oh, yan. Oh. Simulan natin sa isang hakbang sa ika-13 ng Enero. Oh, see? Hina-hijack eh. Oh, yan. Oh. Oh, mga iglesia, oh yan, oh, rally nyo raw para kay Rodrigo Roa Duterte, oh, pak. Gano'ng kalala yan? Oh, komentan muna natin yung sinabi ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, si Sara daw ang may pinakamalaking mandato sa mga Pilipino. 32 million, oo. Okay lang naman, walang problema. Lumampas lang naman si Sara ng a few hundreds of thousands eh sa kay PBBM. Konti lang naman, mga 300, 400k lang naman ang nilamang ni Sara kay PBBM. So okay lang yun. It means may mga Manny Pacquiao na bumoto kay Sara, may mga Isko Sara, Lenny Sara, and all of that. Okay lang yun, walang problema. Kung tutuusin, kahit siya ang may pinakamalaking mandato, sabihin natin, si Sara Duterte may pinakamalaking mandato, 32 million. Sabihin natin gano'n. Presidente ba siya? Her mandate is to be the Vice President. Tagalog, ang mandato ni Sara Duterte ay hindi sa pagiging Pangulo, kung hindi sa pagiging pangalawang Pangulo. Sino ang binigyan ng mandato ng pagiging Pangulo? Hindi si Sara Duterte. Definitely. Si PBBM ang binigyan ng mandato ng 31 million persons, 31 million voters bilang isang Pangulo. At the end of the day, kahit anong sabihin nyo, kahit si Sara Duterte ang may maraming boto, 32 million, blah blah blah. Hindi naman siya yung Pangulo. Kaya ngayon, mga kotsero, hina-hijack nila itong rally na iglesia. Sinubukan nilang magkaroon ng, nag-attempt silang magkaroon ng people power noong panahon na may issue ang SMNI. Yung tinanggalan sila ng franchise. Nag-rally sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Oo, isang buwan sila doon. No, hindi pa isang buwan. 1 week sila doon straight. Di ba naalala nyo yun? 1 week straight sila sa Liwasang Bonifacio. Akala nila, sa first week na yon makakaroon sila ng supporters. Lalaki sila para sa kanilang people power. Hindi umubra. Ano ngayon ang next step? Plan B. What's their plan B? Their plan B was hakbang ng maisug. Nag-umpisa ng January 2024. At dito, isinigaw-sigaw ni Duterte, ni Rodrigo Roa. Yan. Diyan sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na si PBBM ay adik, Marcos adik. This time, they're pulling out the big guns. Kasi Rodrigo Duterte yan eh. Oo, big gun yan eh. 85% ang kanyang satisfaction rating bago siya moba ng pagkapangulo. Ano nangyari? Yung hakbang ng maisog fizzled out before mag-resign si Sara Duterte. Hindi na siya natuloy eh. Nawalan ng momentum kasi dami-dami ng fake news kasi hodang pinipigilan daw ng administrasyon, pabiktim, etc. Tapos, after noon, mga kotsero, eto na. Nag-try sila na mag-rally ulit
lightning rally dyan sa EDSA. Tawag dito, EDSA Shrine. Sinubukan nila. Tinry nilang mag-rally muli. Kaso wala pa rin critical mass. Pinakamarami nila 500. Ngayon mga kotsero, this is their chance. Pagkakataon na to, pwede tayong sumabit sa mas malaking grupo. Sure ball yan eh. Sure ball ang numero dito sa INC. Nung sinabi ng MMDA na posibleng may 1 million, maniniwala ako na posibleng may 1 million na magrarally. Dahil naisipan ng leadership ng INC, magrarally kami, magpipeace rally kami laban sa sa impeachment ni Sara Duterte. Gusto namin kapayapaan lang, ayaw namin ng impeachment. Sabi ng INC. Anong ginawa ng DDS? Pinaikot nila ngayon yung kwento. Ano sabi? Mga INC, ayaw, kampi talaga sila kay Sara. Oo, mga talaga yan, kaibigan natin yung mga DDS na yan. Oo, mga INC pala na yan. Suporta sila kay Sara eh. Noon pa lang yun, sinabi na natin ay hijack yan eh. Ito na nga, hina-hijack na.